Klaro ba? Yung klaro? Hindi siyang tinatanong, hindi ikaw. Mayroon pa? Sige ba, dagdagan mo. Yung talagang totoo. At least, dalawa yung binanggit, kaya lang isa lang yung binanggit ko. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Aha. Ayan ay sa Marcos 12, 28, 29. Mahalin mo ang Diyos sa buong puso at buong lakas. Kami, Brad, kaming mga Muslim, 5 bisis kami magdasal sa isang araw. Inuutos po yan, obligatory po sa lahat ng Muslim. Bakit? Sa pagmamahal namin sa Diyos. Kami buong Ramadan, nagugutom kami at nauhaw. Aming inaalay itong paggugutom at pag-uuhaw dahil sa pagsusunod sa batas ng Diyos. Ano pa? Nagpapahaba kami ng balbas. Ang nagsasalita ng salita ng Panginoon, nagpapahaba kami ng balbas. Kahit itong Brad ay nakakasira sa aking pagkatao. Bakit? Nakasira. Brad, kung tanggalin ko ito, bababa yung edad ko, 10 years. At marami pang makagusto sa akin na balo siguro. Sa panahon mahaba yung balbas ko, may kulay na. Kahit balo, hindi na na-inlove sa akin. Kahit yung single mom, hindi na nakagusto dahil sa haba ng balbas, halatang matanda na. So brother, dahil sa pagmamahal namin sa Diyos, nagpapahaba ako ng balbas. Dahil ang lahat ng mga propita at suko ng Diyos, kahit sa Biblia, magpapahaba ng balbas. Kahit sa Biblia, sinuutos, magpapahaba ng balbas. Brad, ikaw po ay nagmamahal po sa Diyos. Hindi lang po dahil sa salita. Ano pong batas ng Diyos na inyong sinusunod? Nagdadasal ka po araw-araw? Araw-araw ka ba nagdadasal sa ilang bisis? Kasi maraming tao nagsasabi, hanggang salita lang. Hanggang salita lang. Madali yung sabihin eh. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, sinusunod mo ang Diyos. Ano ba ang yung batas mo ngayon? Batas ba ng Diyos? Ang relihiyon mo, excuse me brother, you are born again or Catholic? Christian. Anong Christian? Baptist, Methodist, Seventh-day Adventist? Adventist. Maganda. Ang Seventh-day Adventist, nagmamahal sa Diyos. Okay? Susunod ka sa batas ng Diyos. Di ba ba? Pag sumusunod ka sa batas ng Diyos, hindi ka gagawa sarili mong batas. Pag ikaw ay Seventh-day Adventist, sumusunod ka sa Diyos, ang ibig sabihin, hindi ka gagawa ng sarili mong batas at ituturo mo sa simbahan. Okay. Ang yung mga kanta-kantahin sa Seventh-day Adventist, turo ng Diyos o turo ng tao? Onward Christian soldiers marching us to war with the cross of Jesus going on before. Turo ni Kristo yan? O turo ng tao? Turo ng Diyos o turo ng simbahan? Das tigbas awitan usana si Kristo ang turo ng Diyos, turo ng simbahan. Kukuliktahan ang membro sa Sabbath School, turo ng Diyos. Kukuliktahan naman sa 10 minutes. Kukuliktahan naman sa second service. Kukuliktahan naman sa Dorcas meeting. Kukuliktahan sa Seventh-day Adventist. Hindi bababa sa 5 bisis kukuliktahan ang membro. Yan ba'y utos ng Diyos? Nag-utos ba si Kristo na kukuliktahan ninyo ang inyong membro makaisa sa isang Sabado? Where you can find in the Bible where Jesus Christ collect money from your members, even one, and during Saturday. During Sabbath day, collect them even one time. But the Seventh-day Adventist collecting not less than 5 times from their members. Saan ang pera? Pumupunta. Pumupunta ba sa membro? Brad, ilan ang mga ospital sa Seventh-day Adventist? Ilan ang mga university and colleges sa sa Seventh-day Adventist? Ilan ang nagbibinta ng mga aklat? Magkano ang koleksyon? Sino ang nakatamasa nito? Sino? Mga membro? Hindi. Mga pastor lang. Brother, ang kapatid ko, Pastor Danilo Roma sa Seventh-day Adventist sa Iligan City. Pag ma-hospital sila, 10% lang ang babayaran. Ang pastor 10% lang ang bayaran sa hospital. Ang membro, magkano? 100, buo. Okay? Buo ang bayaran. Seventh-day Adventist, ang bayaran, 10% lang.
Okay? Kasi pastor yung brother ko, tinanong ko talaga eh. Ha? Ang mga anak, sa Seventh-day Adventist na pastor, mga anak mag-eskwela, magkanong babayaran? Ha? May libre, kalahati pa. Sinong nagbayad ng kurente sa pastor? Membro. Brad, dati akong Seventh-day Adventist. Isinilang ako ng Seventh-day Adventist, nakagraduate ako sa Seventh-day Adventist, I grown up in church school. Naka-eskwela ako sa Matutong View Academy. Naka-eskwela ako sa Southern Mindanao Academy. Naka-eskwela ako sa Forest Hills Academy. At sana doon ako mag-college sa Mountain View College Academy. Pero wala akong pera. Hindi ako tinanggap doon. Sa Seventh-day Adventist, ang mga estudyante, mga membro, sa loob ng Mountain View College, bawal magluto ng karne. Bawal magkain ng karne ang mga estudyante dahil makasira sa katawan. Punta ka sa bahay ni pastor, buksan mo ang refrigerator ni pastor, punong-punong karne. Punong-punong karne. Pero tinuturo sa mga estudyante, huwag kayo magkain ng karne, makasira sa katawan. Magtiis lang kayo yung karne-karne na made of soybeans. Gluten yan, sa badista yan. Gluten lang, kapalit ng karne, gluten, makasira daw sa katawan. Pero ang lahat ng pastor, punta ka sa kanilang bahay, buksan mong refrigerator, puno ng karne. Hindi ba yan kasinungalingan? Saan ang pera pumupunta? In return, anong ginagawa? Anong sabihin ng Adventist? Laway lang. Pag may problema ka, puntahan ka sa pastor, dasalan. Pag namatay ka, dasalan. Kulikta lang ganun lang. Tanungin mo nga ang pastor, magkano na bang nakulikta mo sa isang buwan? Kung di ka pagagalitan, bakit nagtanong ka? Sa isang buwan, tistingan mo ang pastor, magtanong, magkano sahod mo, pastor? Magkano koleksyon mo? Kung di ka pagagalitan. Brother, ginawang negosyo. Ikapo, si Kristo humingi ng ikapo. Sa Seventh-day Adventist, magbigay ka ng ikapo. Ikaw, nagbigay ka ng ikapo, brother? Kasi sabi mo, sinusunod mong batas sa Diyos. Dito ka sa Qatar, nagbigay ka ng ikapo? Wala. So, hindi ka sumusunod sa batas ng Diyos. So, sayang yung pagsabi nga, susumunod tayo sa batas ng Diyos. Sa Sabadista, pag hindi ka magbigay ng ikapo, malaking kasalanan niya. Kailan ka ba mag-Muslim, Brad? Pag-aralan. So, kami, dating Mountain View College yan, Brad. Nag-aral ng pagka-pastor. Mountain View College. Ako rin, dati akong, din akong Seventh-day Adventist Evangelista. That's why, kami dito, alhamdulillah, hindi sa pagyayabang, ay yung mga Bible na yan, ay kinakain na namin yan. Dahil yung maliit pa kami, isinilang na ako sa Badista Maliit ako, Brad. Naririnig ko na yung Bible hanggang lumaki ako. Itan. So yan, yung Bible, ikaw siguro, aywan ko kung isinilang ka sa Badista. Hindi, di ba? Kami, isinilang kami sa Badista. At sa nag-edad ako ng 29, nag-Muslim ako. So, yung pag-aaral ng Biblia, Brad, alam ko, ang sa Badista, ang number 1 na, Brad, alam mo, ang malaki mang-hold up, yung mang-hold up, number 1 sa Badista. Hold up sa harapan. Halika nga. Example ito, ha? Ito lang pala yun. At paano mang-hold up ang Seventh-day Adventist? Hold up. Ako dahil, pagdala kami ng libro, ha? Ako culture ako. Nagbibinta ko ng libro. Paano hold upin ko ito, ha? Target ko ito. Pabilihin ko ng libro. Brad, papadto ko sa bahay. Tinitrain kami paano mag-hold up Paano magkuha ng pera. Tinitrain kami. Ano pa pagkuha ng pera? Pagdating namin sa balahabahay niya, sabi na, pag may diploma, tinuruan kami. Brad, sino yung nakagraduate sa'yo? Ang galing niyo, Brad, nakapag-graduate kayo ng anak. Pagtapos naman ang sahig, pag kintab na kintab, kahit kawayan, Brad, ang kintab-kintab yung sahig. Kawayan, ang sarap nito, ang kintab-kintab. Ano ba ang floor wax ginagamit ninyo? Kung anong nakita mo, para ibula mo ang tao, bubulahin mo. Sa amin, tinuturo yan. Pag umaangat na siya sa ire, sumasakay na siya sa bula, may dala kaming mga aklat. Brad, hindi na makatanggi. Kasi, nabulan na lahat Hindi na niya, Brad, nagdala kami ng mga, dito yung mga aklat. Ito kung iyong bibilhin, mapakinabangan mo. Anong irason niya? Walang pera. Normally, walang pera. Brad,
Hindi naman pira ang pinag-usapan dito. Ang value ng inyong matatanggap. Pwede namang hindi ka magbayad ngayon eh. Magkano naman Ha? dito? Hindi pa, huwag kang magkano. Nag-refuse siya. Ha? Hindi ba, wala talagang pera. Sabi niya walang pera. Brad, pirma man lang eh. Bigyan ng resibo. Papirmahin sa resibo. 3 months, after 3 months, saka ka na mag-start. Ha? Wala kang pera ngayon. Posible na ang Panginoon, 3 months, hindi ka bigyan ng pera ng Panginoon. Huwag mo underestimate ang Panginoon. Pirma ka lang dito. Resibo lang. Ipirma. Walang pera. After 3 months, balikan. Nako, hindi na makatanggi. Tatanggihan niya, punta sa barangay captain. Mahiya ka. Hold up. Grabe mga hold up ng Seventh-day Adventist. Anak ko, inistadihan niya kahit anong rason mo. Hindi, ako noon, yung kolpultor pa ako, nagbibinta ko ng libro, basta sasagot lang siya. Basta sasagot lang. Makabili talaga ng aklat. Ha? Except kung bingi, tapos di na sasagot. Hindi na makabili. Pero kung sasagot, wala kaming pira, may pinapaaral kami, may sakit. Makabili yan dahil pinag-aaralan ng Sabadista paano mahugot ang pira ng tao. Ang ibig sabihin, paano ma-hold up niya ang tao. Oy, mga pastor, ay milaran ninyo do. At saka ang pera, saan ginamit ang pera? Ay, nandun kay pastor. Ha? Kay pastor, ang dami pang, hindi ko lang sabihin kung ano, sweet. Ilang pastor dito, ano ba? Siya, pero nakabit siya pero sa loob. Ganun kasi yan noon. Okay, Brad. Tanong. Ang Sabadista, ikaw, hold up ka. Meron siyang pabor. Oh. Pwede doon sa makahingi ng Quran. Oh, paghanap na, may English ba dyan na Quran? Dala natin? English, mayroon doon, English. Tagalog daw. Tagalog. Wala kaming Tagalog, brother. May English kami. Pero wala dito. May Tagalog kami. Isa na lang kopya. Oo. Ano pa? Anak ko, kung ako فرش التراب يضمني وهو غطائي حولي الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور